Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay tuturuan ko po kayo kung paano ba kumuha ng SSS online. Una-una sa lahat, i-search natin ng Orus, BIR, at ito po yung makita natin, e-services. At scroll down natin, hanapin natin ng Orus dahil dito po tayo mapaprocess ngayon. At medyo antay-antay lang kasi medyo matagal ang ating internet today. But I am making this sure na maibigay po ang tamang impormasyon sa inyo na walang halong mga gawa-gawa dahil atin pong binibigyan ito ng best para ma-inform kayo. So ito po ang makikita ninyo sa inyong screen. Welcome to BIR. Yan po ang mukha. So click nyo ang new registration at yung as an individual. Scroll lang natin pababa at hanapin natin yung create an account. Ayan. Pagkatapos mag-create ng account, let's fill it out sa mga details na kinakailangan upang makapagpatuloy tayo sa ating proseso na pagkuha ng TIN number. Bear with me dahil medyo mahina talaga yung internet natin. Ayan. Kasi pag-process ko nito medyo matagal siyang mag-scroll kaya naman ito yung ginagawa ko. So antay-antay lang saglit. And pagkatapos dito, dapat po meron kayong active na email address para po sa prosesong ito. Kinakailangan active po, ibig sabihin makatanggap po ng mga mensahe para po sa ating gagawin ngayon na pagkuha ng TIN number online. Kapag ito na nakita natin, ang registration type is get a Filipino TIN ID, tapos itong executive number, tapos first name natin, ilagay natin dyan, first name natin. Kung wala kang middle name, click mo yan, pero kung meron, ilagay mo yung middle name mo. So sa akin, meron akong middle name at meron din akong last name, pero wala akong suffix. Hindi malagay yung NY. Wala akong suffix. Kung meron ka man, lagay mo dyan. Kung wala, NA. So ilagay mo kung kailan ka pinanganak. Nasa gayon po makuha nila sa application po ang tama. So medyo mali. Change natin sa 31. At yan po yung civil status mo. Married ka ba, single? Gender mo, male, female. Email mo, yung sabi ko kanina, dapat active na email address para po doon mag-send para sa OTP. Mamaya-maya po patungkol sa ating proseso ng pagkuha ng TIN ID, number ID sa online. So tatakpan ko po. And i-click mo yung I acknowledge and maglagay ka ng password na 12 with specialization and capitalization. Dapat hindi niyo po ito malilimutan. Dapat sa ulado po ninyo. So kapag tapos ka na po, i-click mo yung I am not a robot dahil hindi ka naman po robot talaga. Ginagawa ka lang yung robot pero hindi ka talaga robot. Chares. So yun po, medyo kulang pa yung password kasi kinakailangan 12 yung password. So change ko muna, tataasin ko, bababain ko yung password ko nang sa yun ay ma-notice nila na sumusunod ako sa mga yung pinapagawa nila sa akin. So kaya kinakailangan sa ulado isulat niyo para mas madali. Kapag tapos ang 12, lagay nyo na yan I am not a robot. And pagkatapos din dyan, wait lang, mag-iisip ako ng tawag dito, proseso sa password kasi medyo dapat daw mataas. Ayan, i-confirm ko lang. Wait for a while. Medyo live po tayo naggawa ng content, no? So yan, password ko dapat 12 ito lahat. Ayan, wait lang, tinatype ko pa para sure talaga na pasok sa banga. At pagkatapos yan, I am not a robot. Kapag mag-check na yan, click mo yung register at mayroong dapat wala nang mali. Kailangan okay na kapag wala ka nang makitang mali sa yung ginagawa. At tingnan mo yung OTP mo sa email mo dahil na-send niya iyan. So tingnan ko muna ang aking email.
At nagsend na po ng email sa akin. So, proceed tayo sa next. Babalik tayo po sa ano yung kasunod na tawag. Click natin ng OK. At click natin ang taxpayer pa din. At ilagay din natin yung email at saka password natin. Dapat saulado lahat. Kasi ang hirap po kapag hindi natin nalaman yung ano yung dapat nating ilagay dito ng mga detalye natin. Make sure po na nakasunod kayo po sa pagproseso nito nang sa gayon po ay hindi tayo maano. Yung email niyo po kanina at saka yung password, i-click niyo po I'm not a robot tapos logging in. Tapos balikan naman sa pag-click po sa new registration at saka as an individual, and pababalan po natin, i-click po ang filled up 1904 at yan po i-filled out nyo yan lahat, i-double check nyo po kung ito po ay tama o hindi. Nasa gayon po ay makuha natin. Okay, dito tayo sa taxpayer information. So double check lang natin kung okay ba o meron ba kinakailangan i-change dito. Ayan. So kung tama na ang iyong ano, ay pagpatuloy mo lang. So ayan. Chine-check ko muna ang detalye. Ayan. Ayan. Tapos yung kulang kayo na din na maglagay kung saan ka pinanganak. Ayun. Ilagay mo kung saan ka pinanganak para mas madali. Yan, example, Bicol ka pinanganak, yung mother's maiden mo, yan, at saka, so, dyan, ang hanapin natin dyan is, click natin yung residence address kung saan tayo nakatira. So hindi ko lang bibigay yung mga detalye ko, baka so yan, pwede kayong maglagay sa ano man yung saan kayo nakatira, then NA kapag wala mga bagay na hindi mo ma-filled out, NA mo na lang. Ayan, pagkatapos mong maglagay ng i-click mo yung continue. Ayan. Tapos pagka-click mo, go back ka na. Continue pala. This form is only applicable for tax. Yes, continue. Do you have authorized person? Kung meron man, check. Kung wala, no. So, patuloy pa tayo sa ating proseso nito. And, wait lang po. So, i-no natin kung wala, yes kung meron. And i-click natin ang continue. Spouse form for married individuals only. Please continue to the next form. Kung ikaw ay married na, click mo yan. Pero kapag hindi, tapos click mo daw yung detail view instruction. Ito po yung dapat na sundin po ng mga bagay sa ng mga detalye natin. Sa una, upload your documents in JPEG, PNG, PDF format. There are only types of supported by system. Uploads are limited to maximum of 25 MB. So any government issued ID of the taxpayer, dito po ini-upload natin. Selfie holding government issued ID, din po ilagay din natin. At kapag tapos na tayo makapag-upload, so dyan. Tapos mapunta tayo dito, i-click lang natin ang tatlong dot, at pagkatapos dyan, isubmit natin ang application at magantay tayo ng 3 days before tayo makatanggap ng approval. Dahil ina-approve pa to, pinaprocess to doon, nasa ganyan po meron kayong makukuha na number. At kapag umabot na sa punto na abot na ng 3 days or ito yung lalabas sa inyo, your teen is kasi may approve na ganun ganyan.